na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Bibigyan ko lamang po kayo ng konting background. Sa unang aklat po ni Apostol Juan, sa unang talata, binanggit dito, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pinakilala si Jesus bilang tunay na Diyos. At sa talatang 14 naman, sinasabi dito, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Ang mga talatang ito ang nagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. Yes, Lord. At sa kanyang kalagayang pisikal bilang tao, naranasan niya ang lahat ng hirap, pasakit at kahihiyan nang akuin niya ang kaparusahang dapat sana ay para sa ating lahat. Dapat tayo yung nandun at nakapako sa krus, tayo ang naghihirap, tayo ang nagsasabi ng uuhaw. Ang sakit ng buong katawan na tinamo niya sa pagkakaupo. I'm sorry, hindi ko po talaga ang dugong itinigis niya sa paghampas ng mga kawal Romano. Alam po ba ninyo na ang wig na ginamit ng mga kawal Romano ay hindi ordinaryo? Alam po ba ninyo na bawat dulo ng wig na ito ay may mga pakol na sa bawat hampas ay bumabaon sa katawan ng Panginoong Jesus. Tinatangay yung karamdaman. Kaya hindi birong dugo ang itinigis niya para sa atin. At saka yung haba ng oras ng pagkakabilad niya habang siya ay nakabayubay sa krus. Yung init ng araw, yon ay nagdulot sa kanya ng malabis na pagkatuyo. Kaya nabanggit niya yung salitang ako'y nauuhaw. At bilang tunay na tao, natural lamang na makaranas siya ng labis na pagkauhaw. Ano nga ba mga kapatid ang significance ng mga katagang nauuhaw ako na binanggit ni Jesus? Bilang Diyos, hindi siya maaaring makihalubilo sa tao para abutin sila o tayo at makipag-ugnayan sa atin. Kaya kinailangan niyang magkatawang tao para makisalamuha at maranasan niya ang lahat ng mga pisikal na aspeto ng pagiging tao. At yung kanyang pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng buong katauhan, kinailangan niyang magkatawang tao. Kasi hindi niya tayo kayang iligtas kung siya ay nasa estado ng pagiging Diyos. Kaya kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay para mabayaran ng ating mga kasalanan at maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Bilang tao, siya lang ang maaaring gumawa nito, wala pong iba. Bakit? Dahil siya lamang ang hindi nagkasala. Sabi nga ni Sister Malu, ang lahat ay nagkasala. Kaya karapat-dapat lang tayo mamatay. Karapat-dapat lang tayo sa kaparusahan sa krus. Pero dahil nga inako ito ng Panginoon, naligtas tayo. At dahil din sa kusang loob niyang pagsasakripisyo, nanumbalik ang relasyon natin sa Diyos na naiwala ng ating mga ninuno, sina Eva at Adan, sa Garden ng Eden.
Bakit po? Kasi sinuway nila ang utos ng Diyos. At yon ang nagsimula ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Oo, naranasan ni Jesus ang magkatawang tao. Kaya nauunawaan niya ang lahat ng pinagdadaanan mo. Nauunawaan niya ang lahat ng mga kahinaan natin bilang tao. At siya ang patuloy na namamagitan sa Ama sa ating mga pagkukulang. Subalit mga kapatid, hanggang kailan natin babaliwanayin ang alok niyang kaligtasan? Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa krus ng Kalbaryo para abutin tayo at ilapit sa Diyos. Sabi nga po doon sa kung pupunta kayo sa bahay namin, pagpasok nyo pa lang, makikita nyo na po yung cross stitch na ginawa ko. Nakalagay po doon, it wasn't nails that held him to the cross, but his love for you and me. Hindi lamang yung pako ang naglagay sa kanya doon sa krus, kundi yung labis niyang pag-ibig sa atin. Na ano pa nga ba at namatay siya para sa ating mga kasalanan, para tubusin tayo. Patuloy mo ba siyang tatalikuran sa kabila ng ginawa niya? Patuloy mo ba siyang uuhawin sa pag-ibig na hindi mo magawang isukli sa pagpapakasakit? Mga kapatid, ito ang panahon ng pagbabalik loob. Ito ang panahon dahil naghihintay siya. Naghihintay sa iyo ang Panginoong Hesus. Tulungan mo siyang mapawi ang kanyang pagkauhaw kung balik ka sa kanya. Sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 2. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahon na nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Meron po akong talata ng isang awitin na babanggitin sa inyo. Hindi po ako marunong umawit, kaya babanggitin ko lang ito. Pakinggan po natin at namnamin. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can stay. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Ulitin ko po yung huli. How I long for your stubborn love. Ikaw, kapatid, ito ba ang ninanais ng puso mo? Kailan mo tutugunin ang Panginoong Hesus? Praise the Lord. Amen. Parang nagkamali ata ako na ng pinasa. Puro bigyan yung kasama ko. Beginner lang ako ng just and After that, yung sa akin naman po ay ito po yung pangalim sa 7. Wala yata akong sabi. It is finished. One of the last things Jesus said on the cross was, "It is finished." Why Jesus said,
it is finished. What does that mean for you and me? Sometimes you don't need to say a lot to mean a lot. This is one of those times because so much is packed into these three words. It is in the Gospel of John where we find Jesus saying it is finished. When he had received that drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. John chapter 19, verse 30. It is finished is the English translation of the Greek word tetelestai, which was the last thing Jesus said before dying on the cross. So let's continue. Tetelestai comes from the verb telio, which means to bring to an end, to complete, to accomplish. It is a crucial word because it signifies the successful end to a particular course of action. The word means more than just I survived. It means I did exactly what I set out to do. When Jesus said, "Oh, it is finished," he meant it was finished in the past, it is still finished in the present, and it will remain finished in the future. Tetelestai, then, is the Savior's final cry of victory. When he died, he left the unfinished business behind. When he said, "It is finished," he was speaking the truth. Bigyan po natin ng example to ano. Let's, for example, yung tayo nag-aaral sa school, yung teacher, between teacher and us. Di ba pag may exam, laging may orasyon hanggang matapos yung exam. So pagkatapos natin kumana exam, sabi ng teacher, pass your paper whether finish or not. So kaya, done na yun. So, it is finished. Pangalawang example ko, yung business at saka yung sa mga negosyante. Once nakipag-transact ka sa business, pag nagkabayaran na, tapos lalagyan pa ng tama, so, ibig sabihin, tapos na po. So, it is finished. Marami po example Basta, maraming example yan. It was a declaration of the part of the divine Redeemer, that all for which He came from heaven to earth to do. Alam po natin na yung Redeemer, yung tinubos. Si Lord lang talaga po ang nakagawa niya. All our sins, ating mga forgiveness, Jesus Christ was paid for us. For which he came down from heaven to do was not done, that all that was needed to reveal the full character of God had now been accomplished. That all that was required by law before sinners could be saved had now been performed, that the full price of our redemption was now paid. Ito ko pinakita pa dito talaga yung pagmamahal ni Jesus Christ. Lahat po nating mga nagawang kasalanan or whatever, talagang siya po ang sumalo nung siya ay nasa cross po. At maalala ko lang di pa
nung po ako nasa Saudi, alam po maraming batas kasi sila eh. Yung isa ko kasi nahuli sa sugal. Tapos, ang sugal kasi ay may paratang na paano yun. May kaagibat na mga parusa. So sa kanya po, ang natanggap po niya is 100 lashes. So ginawa po, kasi hindi kaya yun, mamamatay siya. So dinivide po na 4. So 25 kada, if I'm not mistaken, every 3 weeks or every one. Basta, siya nga, hindi pa gumagaling yung sa likod niya, no? Nasusundan na. So what's more dun kay Jesus Christ na nangyari sa kanya dun sa cross. Kung isipin natin, napakahirap talaga, napakasakit. Hindi natin nakainin, baka sa umpisa pa lang, hinimatay na tayo. When Jesus uttered these words, he could say them confidently because 3 things were finished by his death on the cross. Ang una po, the prophecies of Scripture has been completed. Jesus' life and death completed many prophecies which we find throughout the Old Testament. Lahat po ng mga propesya na nakasulat po sa Old Testament ay nagawa na po. It is completed na po. Number 2, the judgment of sin was complete because of our sin. A price needed to be paid to satisfy the judgment sin requires. When Jesus was on the cross, God placed on him the sins of the world, and by doing that, it fulfilled the requirements of judgment. We are reminded of this in Isaiah chapter 53, verse 5 and 6, where we know that all our iniquity was laid in Jesus, and he became the once and for all sacrifice needed to meet the demand of God's justice. Ito din po yun talaga. Lahat ng kasalanan po talaga inako ni Jesus Christ para na po tayo maligtas. Praise the Lord. Number 3, the forgiveness of sin was made available through the shedding of blood. By Jesus dying on the cross and shedding his blood, he provided the forgiveness